Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi sa ating lahat. Mayroon pong pamamaraan ng pagpapalaki ng mga bata, lalo na sa mga magulang. At masasabi rin natin na nagagamit ito sa paggabay sa mga tao. Ito yung tinatawag nila na tough love approach. Kung saan nagiging istrikto ang isang magulang o ang isang tao, nagiging istrikto sa pagdidisiplina sa mga anak o sa ibang tao. Ito ay dahil pag nagiging lenient o maluwag tayo, minsan yung iba hindi nakikinig. Pag masyadong maluwag, yung ibang bata, hindi pinapakinggan ang magulang. Pero pag nagiging tough, pag istrikto, doon minsan nakikinig, mas nagiging disiplinado. Ako po ay produkto rin ng approach na yan, tough love. Nung bata pa ako, madalas ako rin po ay napapalo. At ang pamalo sa akin, madalas ay sinturon. Lalo na nung elementary years, ganyan. Pero sa kabila nun, totoo, nasasaktan ka. Pero sa kabila nun, ando doon pa rin yung pagmamahal ng magulang. Istrikto sa pagdisiplina, pero ando doon pa rin yung kanilang pagmamahal, yung kanilang concern. Bakit ko nasabi ito? Dahil tila ganito ang ginagawa ni Jesus sa mga Pariseo at mga iskriba sa ating mga pagbasa. Ilang araw na ganito ang tema ng ating mga pagbasa. Tinutuligsa ni Jesus ang mga pinuno nung kapanahunan niya, lalo na ang mga Pariseo at mga iskriba na sila namang tinitingala ng mga tao pagdating sa pagsunod sa kautusan, pagdating sa kanilang kaalaman sa batas ng Diyos. Tinutuligsa sila ng Panginoon, hindi dahil sa sila ay hindi mahal ng Diyos, hindi dahil sa sila ay inaayawan ng Diyos. Sila ay tinutuligsa ni Jesus dahil gusto niyang sila ay ituwid. Gusto ni Jesus na ang mga Pariseo at mga iskribang ito ay maging totoo sa kanilang mga gawain. Kaya ganun na lang si Jesus magsalita sa kanila. Tough love. Hindi po ba ganyan din nararamdaman natin minsan ang Diyos? May mga pagkakataon na parang tingin natin pinapahirapan tayo ng Diyos. Dahil sa mga nangyayari sa buhay, ang daming problema, ang daming mga pagsubok, parang iniisip natin minsan, ayaw na yata ako ng Panginoon o galit yata sa akin ang Panginoon. Galit yata siya sa akin dahil sunod-sunod yung mga pagsubok ko. Pero later on, nakikita natin na dahil sa mga pagsubok na yon, dahil sa mga problemang dumarating sa buhay natin, tayo naman ay nagiging matatag. Tayo naman ay mas nagiging madasalin. Tayo naman ay mas nagiging malapit sa Panginoon. Tough love. Minsan, nasa perspektibo rin natin yan. Kung ang tingin natin sa pagmamahal na ito ng Diyos, na ito ay negatibo, maaaring lalayo tayo sa Kanya. Katulad ng mga Pariseo at mga iskriba sa ating ebanghelyo, dahil nakita nila na sila ay tinutuligsa ni Jesus, naging negatibo ang dating nun sa kanila. So, criticize sila ni Jesus. Ano ang naging sagot ng mga Pariseo at mga iskriba? Hindi sila nagbago, kundi ang gusto nila ay si Jesus ay maparusahan. Si Jesus ay masilo sa kanyang mga sinasabi upang siya naman ay kanilang maipapatay. Sila naman, si Jesus ay kanilang maparusahan. Minsan, maaaring ganun din ang tingin natin sa Panginoon.
maaaring pinapahirapan tayo. But again, tignan natin. Let's look at the bright side of it. Mga pagsubok sa buhay, mga dumarating na problema natin sa buhay, tignan natin ito bilang pamamaraan ng Diyos para tayo ay magbago, para tayo ay maging mabuti, para tayo ay mas malalong lumapit sa Kanya. Hindi ito pahirap ng Diyos sa atin. Pamamaraan niya to upang tayo ay mas makaramdam ng Kanyang pagmamahal. And I do suppose ganun din ang ipinakita sa atin ni St. John Paul II. Noong siya ay masyado na doon yung kanyang sakit ay malala na, hindi naman siya nagreklamo sa Panginoon. Niyakap niya lang yung kanyang sakit na yon. Kahit na siya ay nagmimisa, hirap na hirap. Nagreklamo ba siya sa Diyos? Tinanggap niya. Pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang responsibilidad. Dahil tinignan niya yon na paraan ng Diyos para mas maipakita ang pagmamahal sa Kanya. Kaya kung may mga krus tayo sa buhay, yakapin natin. Kung may mga pagsubok, harapin natin. Huwag nating isiping pinapahirapan tayo ng Diyos para lang tayo ay parusahan. Kundi, yaan ay daan para mas lalo nating mahalin ang Panginoon.